Isang karaniwang parirala na nagmumungkahi ng mas magandang kinabukasan at mas magandang ikaw ay ang muling paglikha ng iyong sarili. Ngunit ilang tao talaga ang nakauunawa kung gaano kalalim ang kahulugan nito. Ilang tao talaga ang nagsisimula sa buhay nagbabagong paglalakbay na ito. Nasa bingit na tayo ng taong 2025, kaya panahon na para sa malalim na pagkagising. Isang komprehensibong gabay sa muling paglikha ng iyong sarili sa 2025 ang inihahanda rito gamit ang pilosopiya ng Stoicism at iba pang kawili-wiling mga palaisip. Isipin ang isang buhay kung saan hindi ka naaapektuhan ng mga opinyon ng ibang tao at ang ingay ng lipunan ay wala ng kabuluhan. Ang sining ng hindi pagmamalasakit. Iyan ang ating pag-usapan muna. Hindi ito tungkol sa kawalan ng interes, kundi tungkol sa kalayaan. Doon ka magiging sentro ng iyong sariling mundo, hindi naaapektuhan ng lahat ng nangyayari sa paligid mo. Sa mundong ito, hindi sinisikap ng mga tao na maging masaya. Nandoon na lang ito, handang matuklasan. Ngunit kung talagang hindi ka magpapadala sa mga bagay sa labas mo, kailangan mong tumingin sa loob. Dito natin tatalakayin ang sining ng pagiging makasarili. Bago ka magalit sa salitang makasarili, isipin mo ito. Makakamahal ka ba talaga ng ibang tao kung hindi mo pa minahal ang iyong sarili? Alamin kung bakit ang pagiging makasarili at pag-ibig sa sarili ang pundasyon ng isang magandang buhay. Ngayon na may mas matibay kang pagkakilala sa iyong sarili, pag-usapan natin ang isa sa pinakamalalim na paghahanap ng tao, ang paghahanap ng sariling layunin. Sa isang mundong puno ng kaguluhan, ang isang nakapirming layunin ang makatutulong sa iyo na makita ang daan. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng kahulugan, kundi tungkol sa paglikha nito. Paglikha ng isang buhay na napakayaman hanggang sa ang bawat hininga ay refleksyon ng kung sino ka. Ang huling bahagi ng ating paglalakbay ay ang Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na napakahalaga pa rin hanggang ngayon. Alamin ang konsepto ng mga Stoiko tungkol sa mabuting buhay na tinukoy ng birtud, karunungan at kapayapaan ng isip, hindi ng tagumpay sa pananalapi. Isang buhay kung saan ang mga pagsubok ay nagbabago sa iyo, hindi nanghihina. Habang sisimulan mo ang bagong taon, tandaan na ang ehersisyo ay hindi tungkol sa pagbabago ng iyong hitsura, kundi tungkol sa pagbabago kung sino ka sa kaibuturan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga nakatagong hiyas sa loob mo, muling pakikipag-ugnayan sa iyong tunay na sarili, at pagpapalabas ng enerhiyang iyon sa mundo. Ang taong 2025 ay paparating na, at mukhang isang malinis na simula. Ang tunay na tanong ay hindi kung dapat kang magbago, kundi kung handa ka nang harapin ang iyong pinakamahusay na sarili. Huwag matakot na sumabak. Sama-sama tayong maglakbay patungo sa walang kapantay na paglago, karunungan at kaliwanagan. Naramdaman mo na bang napakabigat ng mga pangangailangan ng lipunan? O nag-alala ka ba sa mga bagay na hindi mo kontrolado? Hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang gumagugol ng buong buhay nag-aalala sa mga bagay na maaaring hindi kasing halaga ng ating inaakala. Ngunit paano kung may paraan para makalabas sa nakakulong na kalagayang ito? Isang paraan upang harapin ang buhay ng may mas kaunting stress at mas maraming kapayapaan ng isip. Ngayon, mas malalim nating tutuklasin ang isang pilosopikal na diskarte na makakatulong sa iyo na mabuhay ng mas masaya at mas kasiyasyang buhay. Ang sining ng hindi pagmamalasakit. Ang diskarteng ito ay hindi tungkol sa pag-iwas o kawalan ng malasakit sa ibang tao. Ito ay tungkol sa paglalagay ng ating pag-aalaga at atensyon kung saan talaga ito mahalaga sa mga bagay na ating makokontrol at pagbibitaw sa natitira. Ang video na NY magdadala sa iyo sa isang paglalakbay sa karunungan ng iba't ibang pilosopiya at ng mga palaisip na lumakad na bago tayo at nag-iwan ng mga pahiwatig. Kasama rito ang nakapapawing stress na pilosopiya ng Budismo, ang mapalakas na pilosopiya ng Stoicism, ang eksistensyal na tapang ni Kierkegaard, ang hedonikong kalkulasyon ni Epicurus, ang buhay nagpapatibay na mga ideya ng Taoismo, at ang individualistikong diwa ng eksistensyalismo.
Pag-uusapan din natin ang mga tunay na halimbawa at aplikasyon, kung paano ginamit ng mga tunay na tao ang mga ideyang ito, at kung paano ang wastong paraan ng hindi pag-aalala ay nagdudulot ng mas maraming kaligayahan, mas kaunting takot, at mas ganap na buhay sa kabuuan. Ngunit ano talaga ang ibig sabihin ng hindi pagmamalasakit sa pilosopikal na kahulugan? Ang hindi pagmamalasakit ay hindi nangangahulugang ganap na paghiwalay o kawalan ng interes. Nangangahulugan ito ng pagpalaya sa ating sarili mula sa mga presyur ng lipunan, mga takot sa hindi kilala, mga alalahanin sa mga bagay na hindi natin kontrolado, at stress tungkol sa kung ano ang iisipin ng ibang tao. Sa halip na mag-alala sa mga bagay na hindi natin mababago, mas mainam na tumuon sa kung ano ang ating ginagawa, kung paano tayo tumutugon, at kung paano tayo nakakaramdam. Ito ang sining ng hindi pagmamalasakit, ang pag-unawa sa ating mga limitasyon at pagpili kung ano ang karapat-dapat sa ating atensyon, pagsisikap, at sigasig. Ito ay tungkol sa pagtanggap na hindi natin alam ang lahat ng mangyayari at pag-enjoy sa kasalukuyang sandali ng may kagalakan. Naparito ka sa tamang lugar kung naramdaman mo na parang bumabagsak ang buong mundo sa iyong mga balikat o naisin mo na maaaring bitawan ang mga alalahanin na humahadlang sa iyo o kaya naman ay interesado ka lang sa iba't ibang pilosopikal na pananaw sa kaligayahan. Umaasa kaming sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, magkakaroon ka ng bagong pag-unawa kung paano harapin ang mga pababa at pataas ng buhay ng may kalmado, kapayapaan at malinaw na isipan. Samahan mo kami habang ipinapakita namin kung paano maging malaya sa pamamagitan ng pagkatuto ng sining ng hindi pagmamalasakit. Ngayon na ang oras para magsimula ng pilosopikal na paglalakbay upang mas makilala ang iyong sarili at matuto kung paano bitawan para mabuhay ng mas masaya at mas kasiyasyang buhay. Bago tayo magsimula, mahalagang itakda ang eksena sa pamamagitan ng pagtingin sa malalim na koneksyon sa pagitan ng pilosopiya at kaligayahan. Paano tinutulungan ng pilosopiya tayo na tukuyin at maunawaan ang kaligayahan? Ang pilosopiya ay ang paghahanap ng kaalaman at pagmamahal sa karunungan. Sinasaliksik nito ang mga pangunahing tanong tungkol sa pagkakaroon, katotohanan, impormasyon, mga pagpapahalaga, katwiran, at pinakamahalaga para sa ating talakayan ngayon, kaligayahan. Maraming mga palaisip mula sa iba't ibang panahon at lugar ang nagtangkang sagutin ang tanong, ano ang kaligayahan at paano ito makukuha? Mula sa mga sinaunang Griyegong palaisip hanggang sa mga modernong mangiisip, ang pangunahing layunin ng pilosopikal na pag-aaral ay laging ang paghahanap ng daan patungo sa kaligayahan. Sa ibabaw, ang konsepto ng kaligayahan ay tila simple at pangkalahatan. Ngunit kapag mas malalim ang iyong tingin, makikita mo na ito ay may maraming aspeto, napaka-personal at napaka-komplikado. Ang nagpapasaya sa atin ay pangunahing nakabatay sa ating sariling mga karanasan, kultura, at inaasahan ng ibang tao. Ngunit ang kahulugan ng kaligayahan ay lumalago at nagbabago kapag tiningnan natin ito sa mas malawak na anggulo ng pilosopiya sa halip na sa isang partikular na pananaw. Kaya paano tinitingnan ng iba't ibang pilosopikal na pananaw ang kaligayahan? Una, pag-usapan natin ang mga Griyego. Si Aristotle, isa sa pinakamahalagang palaisip ng lahat ng panahon, ay naniniwala na ang kaligayahan ay higit pa sa isang damdamin o panandaliang katuwaan. Nag-develop siya ng konsepto ng eudaimonia na madalas isinalin bilang kapakanan o mabuting buhay. Naniniwala si Aristotle na ang kaligayahan ay binubuo ng pamumuhay ng buhay ng birtud at karunungan, pag-abot ng iyong buong potensyal, at paglikha ng positibong pagbabago sa mundo. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng kasiyahan, kundi tungkol sa pagpapayaman ng iyong panloob na buhay. Si Epicurus naman ay naniniwala na ang kaligayahan ay nangangahulugang paghahanap ng kasiyahan at pag-iwas sa sakit. Ngunit ang Epicureanism ay hindi nagtataguyod ng makasariling labis-labis.
Pinibigyang diin ni Epicurus ang mga simpleng natural na kagalakan ng buhay, tulad ng kapayapaan ng isip, pagkakaibigan, at mga intelektual na gawain. Huwag mga balaisip tulad ng Jeremy Bentham at John Stuart Mill, ang mga utilitarian noong ika-17 at ika-18 siglo sa panahon ng Enlightenment, ay nagsabi na ang kaligayahan ay tungkol sa pagpapalaki ng kaligayahan ng pinakamaraming tao. Ang ideyang ito ang naging pundasyon ng kanilang moral at etikal na mga pamantayan. Si Arthur Schopenhauer, isang Aleman na palaisip noong 1800s, ay may mas hindi gaanong positibong pananaw. Naniniwala siya na ang buhay ay puno ng sakit at ang kaligayahan ay simpleng kawalan ng pagdurusa. Sinasabi ng pilosopiya ni Schopenhauer na dapat nating bawasan ang ating mga kagustuhan upang maramdaman ang mas kaunting sakit at kalungkutan. Binabago nito ang ating pag-iisip tungkol sa kaligayahan. Pagkatapos ay dumating ang mga eksistensyalista noong ika-20 siglo tulad nina Jean-Paul Sartre at Albert Camus. Naniniwala sila na ang buhay ay walang kahulugan sa sarili nito at nasa bawat tao ang responsibilidad na hanapin ang sariling kaligayahan at layunin. Hindi sila sumasang-ayon sa mga panuntunang panlipunan at nagtataguyod ng katotohanan at personal na kalayaan, at hindi rin natin dapat kalimutan ang silangang pilosopiya. Ang Budismo ay nagsasabi na ang daan patungo sa kaligayahan ay ang pagbibitiw ng pagnanasa at pagkakabit na nagdudulot ng panloob na kapayapaan at kaliwanagan. Mula sa mga iba't ibang pilosopikal na pananaw na ito, malinaw na ang kaligayahan ay hindi isang ideya na angkop sa lahat. Ang ating mga paniniwala, mga desisyon, at kung paano natin tinitingnan ang mundo ay lahat ay malalim na konektado dito. Para maging masaya, sumusunod ang mga tao sa iba't ibang paniniwala. Ang ilan ay naghahanap ng birtud, ang iba naman ay kasiyahan, kalayaan, o espiritual na paglago. Habang tinatalakayin natin ang sining ng hindi pagmamalasakit, titingnan natin kung paano akma ang pagbibitiw sa ilang mga alalahanin sa iba't ibang pilosopikal na pananaw sa kaligayahan. Ang layunin ay makahanap ng balanse at maingat na paraan ng pag-aalaga sa mga bagay na mahalaga sa atin, na hahantong sa masaya at kasiyasyang buhay. Mahalagang tandaan na hindi nagbibigay ng mga solusyon ang pilosopiya. Tinutulungan nito tayo na alamin kung anong mga tanong ang dapat itanong. Habang natututo pa tayo tungkol sa hindi pagmamalasakit, panatilihin nating bukas ang ating isipan, tanungin ang ating mga inaakala, at hayaan ang iba't ibang pilosopikal na ideya na gabayan tayo sa pag-unawa sa kaligayahan. Ngayon, pag-usapan natin ang Stoicism, isang sinaunang Griegong pilosopiya na naging sikat muli kamakailan dahil sa malalim nitong karunungan at kapaki-pakinabang na payo para sa mabuting buhay. Sinimulan ni Zeno ng Citium ang Stoicism sa Atenas noong unang bahagi ng ika-3 siglo BC. Ngunit ang mga huling Stoikong palaisip, tulad ni Epictetus, Seneca at Marcus Aurelius, ang mga ideyang nanatili sa pagsubok ng panahon at patuloy na nagsasalita sa atin ngayon. Ang disiplina sa sarili, birtud at katwiran ay mahalaga sa etikal na pilosopiya ng Stoicism. Ipinapakita nito sa atin na hindi natin mababago ang mangyayari sa atin, ngunit mababago natin kung paano tayo tumutugon. Sinasabi ng Stoicism na tumuon tayo sa kung ano ang ating makokontrol at bitawan ang hindi natin makokontrol. Isang malakas na paraan ng pagkatuto kung paano hindi magmalasakit. Ito ang nagdadala sa atin sa Stoikong konsepto ng dalawang uri ng kapangyarihan. Si Epictetus, isang scholar na dating alipin, ay maganda na nagsulat tungkol sa ideyang ito sa kanyang Enchiridion o gabay. Ang ilang mga bagay ay nasa ating kapangyarihan habang ang iba ay hindi. Nasa ating kapangyarihan ang ating opinyon, motibasyon, pagnanasa, pag-iwas, at sa isang salita, anumang ating sariling ginagawa. Hindi nasa ating kapangyarihan ang ating katawan, ari-arian, reputasyon, katungkulan, at sa isang salita, anumang hindi ating sariling ginagawa.
Ang makapangyarihang pagkakaibang ito ay nagsasabi sa atin na ituon ang ating atensyon, enerhiya, at damdamin sa mga bahagi ng ating buhay na ating mapamamahalaan at kumilos na parang hindi tayo nagmamalasakit sa natitira. Hindi ito nangangahulugang maging tamad o baliwalain ang ating mga responsibilidad. Sa halip, nangangahulugan ito na alamin kung ano talaga ang mahalaga at karapat-dapat sa ating atensyon at pag-aalaga. Ito ay tungkol sa pagpili na hindi mabagabag ng mga bagay na hindi natin mababago sa buhay. Tinutulungan tayo nitong mapanatili ang kapayapaan ng isip at makaayon sa natural na kaayusan ng mundo na isang sentral na stoikong ideya. Ang halimbawa ng Stoicism sa sining ng hindi pagmamalasakit ay makikita sa mga pagninilay ni Marcus Aurelius. Bilang Romanong emperador, si Marcus Aurelius ay may malaking kapangyarihan at impluwensya, ngunit ipinapakita ng kanyang mga gawa na alam niya na ang mga bagay na ito ay pansamantala lamang. Tulad ng kanyang sinulat, kakaunting bagay lamang ang kailangan para maging masaya ang buhay. Nasa loob mo lahat ito sa iyong paraan ng pag-iisip. Madalas niyang binibigyang diin ang halaga ng panloob na kapayapaan at katahimikan kaysa sa panlabas na mga nagawa o papuri na nagpapakita ng stoikong paraan ng hindi pagmamalasakit sa mga bagay na hindi natin mababago. Si Seneca, isa pang mahalagang stoikong manunulat, ay nagbibigay ng karagdagang mga halimbawa ng ideyang ito. Tinuruan niya tayo na huwag maging labis na naaapektuhan ng adversidad o labis na nagagalak sa tagumpay, at manatiling hindi naaapektuhan ng mga panlabas na kalagayan. Sa isang sulat niya, sinabi niya, ang tunay na kaligayahan ay ang pag-enjoy sa kasalukuyan ng walang pagkabalisa tungkol sa hinaharap, hindi ang pag-aliw sa ating sarili sa mga pag-asa o takot, kundi ang mapayapang pagtanggap sa kung ano ang mayroon tayo, na sapat na, sapagkat ang taong ganito ay walang kulang. Sa pagsunod sa mga stoikong prinsipyo, natututo tayo na huwag mag-alala sa patuloy na pagbabago ng ating buhay at sa halip ay tumuon sa pagpapabuti ng ating karakter, karunungan at birtud. Natututo tayong maging masaya sa kung ano ang mayroon tayo, hindi pagmamalasakit sa kung ano ang ginagawa ng ibang tao at mapayapa sa mundo. Mula sa paaralan ng Stoicism, pumunta tayo sa hardin ni Epicurus. Si Epicurus, isang sinaunang Griegong palaisip na nagtatag ng paaralang Epicureanism, ay may isa pang pananaw sa sining ng hindi pagmamalasakit. Sa kabila ng inaakala ng marami, ang Epicureanism ay hindi tungkol sa pag-enjoy ng mga pisikal na kagalakan o pamumuhay ng magarang buhay. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng buhay ng katahimikan, kalayaan, at pagkakaibigan, hindi tungkol sa pag-alam ng kalikasan ng kasiyahan at pagnanasa. Sinabi ni Epicurus na ang kagalakan ay ang pinakamainam sa mundo at ang layunin ng buhay, ngunit sinabi rin niya na hindi lahat ng kasiyahan ay worth pursuing. Naggawa siyang pagkakaiba sa pagitan ng kinetikong kasiyahan na nagmumula sa pagbibigay kasiyahan sa isang pagnanasa at katastatikal na kasiyahan na nagmumula sa isang estado ng kasiyahan kapag wala tayong nararamdamang sakit o pagnanasa. Sinabi ni Epicurus na ang pinakamabuting buhay ay isa na mananatili tayo sa isang estado ng katastatikal na kaligayahan na nag-e-enjoy ng mga simpleng bagay sa buhay nang hindi patuloy na tinutulak ng mga pagnanasa. Ang isang mahalagang bahagi ng Epicureanism para sa sining ng hindi pagmamalasakit ay ang sinasabi nito tungkol sa mga pamantayang panlipunan at mga material na kagustuhan. Gusto ni Epicurus na mamuhay ang mga tao ng simple, malayo sa abalang buhay ng Atenas. Naniniwala siya na marami sa ating mga kagustuhan, tulad ng pagnanais ng pera, katanyagan o kapangyarihan ay nagmumula sa inaasahan ng ibang tao at hindi natural o mahalaga. Sinabi ni Epicurus na ang mga kagustuhang ito ay madalas na nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan dahil walang katapusan ang mga ito at patuloy kang nagnanais ng higit pa. Sinabing ni Epicurus,
Kung gusto mong gawing masaya ang isang tao, huwag dagdagan ang kanyang kayamanan, alisin ang kanyang mga pagnanasa. Ang mga ideya ni Epicurus tungkol sa takot, lalo na ang takot sa kamatayan, ay kawili-wiling din. Sinabi niya, ang kamatayan ay walang kinalaman sa atin sapagkat kapag nandoon na ang kamatayan, wala na tayo. At kapag nandito tayo, wala pa ang kamatayan. Ipinahihiwatig ni Epicurus na hindi tayo dapat matakot sa kamatayan dahil ito ay isang kinakailangang bahagi ng buhay. Sa ganitong paraan, maaari tayong mamuhay ng mas malaya at masaya sa kasalukuyan. Paano nagpapabuti ang mga ideyang ito ng ating buhay? Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kalikasan ng ating mga pagnanasa, pagtukoy sa mga hindi mahalaga, at pagkatuto kung paano kontrolin ang mga ito, maaari tayong makamit ang isang estado ng kasiyahan at panloob na kapayapaan. Sa pagpili na huwag magmalasakit sa kung ano ang inaakala ng ibang tao o sa takot sa kamatayan, nagpapalaya tayo mula sa mga hindi kinakailangang alalahanin at stress, nagbubukas ng espasyo para sa tunay na kagalakan at katahimikan. Tinuturuan tayo ng Epicureanism na ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng mga bagay o pagiging mahalaga, kundi sa kapayapaan sa loob, walang anumang sakit o problema. Tinuturuan din tayo nitong mag-enjoy ng mga simpleng pangmatagalang kagalakan ng buhay, tulad ng pagkakaibigan, pag-iisip at kawalan ng mga inaasahan ng ibang tao o mga takot. Mula sa mga abalang lansangan ng Denmark noong 1800s, dinadala tayo ng ating intelektual na paglalakbay sa sinaunang India kung saan si Siddhartha Gautama, mas kilala bilang ang Buddha, ay lumikha ng Budismo, isang malalim na pilosopiya at daan patungo sa espiritual na pagkagising. Ang Budismo, isang relihiyong walang Diyos, ay may natatanging pananaw sa kaligayahan, sakit, detachment, at kung paano itigil ang pag-aalala sa mga bagay na pansamantala at hindi tatagal. Hindi tinitingnan ng Budismo ang kaligayahan bilang kasiyahan o pagkamit ng iyong gusto. Sa halip, nakikita nito ang tunay na kaligayahan bilang isang malalim at pangmatagalang estado ng kapakanan at kasiyahan na nagmumula sa panloob na kapayapaan at karunungan. Ang kaligayahang ito ay hindi naaapektuhan ng mga panlabas na salik at maaaring makamit ng sinuman sa pamamagitan ng kamalayan, tapat na pagkilos at pag-unawa sa katotohanan. Ang apat na marangal na katotohanan ay napakahalaga sa Budismo. So ipinaliliwanag nito kung ano ang sakit, bakit ito nangyayari, kung paano ito mapipigilan at ang daan patungo rito. Ayon sa itinuturo ng Buddha, ang sakit ay nagmumula sa tanha, isang matinding pagnanasa para sa iba o higit pa sa kung ano ang mayroon. Ang mga pagnanasang ito ay nagdudulot sa atin ng mga Budistang ideal ng detachment at non-attachment. Napakahalagang konsepto para sa pag-unawa ng hindi pagmamalasakit mula sa Budistang pananaw. Sa Budismo, ang detachment ay hindi nangangahulugang pag-iwas o pag-ikot sa mga pangyayari ng buhay. Sa halip, nangangahulugan ito ng malalim na kaalaman at pagtanggap sa katotohanang lahat ng bagay ay nagbabago. Nangangahulugan ito ng pagbibitiw ng mga tao, bagay, pangyayari at maging mga ideya dahil alam mong maaari silang magbago at mawala. Ang hindi pagkakabit sa mga bagay ay katulad din, nangangahulugang hindi kinakailangan na hawakan ang mga ito sa lahat ng oras. Kapag pinractice natin ang non-attachment, maaari tayong ganap na maranasan ang buhay habang nangyayari ito. Maramdaman ang kagalakan, kalungkutan, kaligayahan at sakit ng hindi kontrolado ng mga panandaliang emosyong ito. Natututo tayong talagang magmalasakit sa buhay ng hindi nakatali dito. Hindi natin tinatanggihan o hinihiwalayan ang mga bagay na nagbabago o nawawala kapag hindi tayo nakakabit sa kanila. Sa halip, natututo tayong kumonekta sa kanila sa mas malusog na paraan, ganap na nararamdaman at na-e-enjoy ang natapos ang script dito base sa iyong ibinigay na teksto. Tapos na ang buong salin sa Filipino. Gusto mo bang i-format ito bilang downloadable na file? Tulad ng Word doc or PDF?
Or gusto mo bang i-break ito sa mga section para sa bawat video segment?